Hello everyone, welcome to my journey, Life with Christ, Without Christ. Para po sa lahat ng mga makakapanood ito na hindi pa nakakilala sa akin, I'm Pastor Kelvin Cabuyao. I am the founder of Life with Christ, Without Christ. Yan po yung ating Facebook page. Pero sa mga gustong magpa-coach, libre po ito. Sa may mga malalang mga sakit karamdaman, marami na po tayo mga kino-coach. Even mga nasa medical field ay nagpapa-coach po sa atin. Don't worry, it's all free. And nice ko lang po nga ipaabot po sa lahat na kung ikaw po ay follower na I strongly suggest na mag-join ka sa aming community para kung ang followers po natin sa Facebook is nasa 9,000 mahigit, ang atin naman pong Life with Christ Without Christ Ministry, ito yung community, dito nagsama-sama yung mga members natin na may mga sakit karamdaman at itong ilan naman ay gustong matutunan itong way of eating, and this is a carnivore diet. And nice ko pong ipaabot sa lahat, lalo na sa mga parang napakadalang, maliit lang siguro ang porsyento ang hindi nakakilala kay Doc Willie. At ako, I myself, kung ako po ang tatanungin po ninyo, he is one of the source ng mga pinakamatinding source ng knowledge na meron ako nung nasa food supplement pa ako. Tama po yun nakinig ninyo. Nung nasa mundo pa ako ng food supplement, isa siya sa mga source na pinagkukunan ko para magkaroon ako ng maayos na presentation patungkol sa health and wellness. At na ano lang ako, na turn off lang ako. Nagsimula na ako hindi makinig sa kanya. At nung nalaman ko ang low carbs, carnivore way of eating, nagkaroon na ako ng kalaman sa bagay na yun. Nung nalaman ko na meron silang maintenance. Meron na maintenance sa high blood at sa puso, sina Doc Lisa and Doc Willie. Sabi ko, paano ba natin malalaman that you are fit and healthy kapag talaga wala kang iniinom na gamot? Kapag talagang wala kang food supplement. Pero, hindi masasabi kang fit and healthy hanggat may iniinom ka ng mga hanggat may iniinom ka na gamot, hanggat may iniinom ka na food supplement. Sapagkat paano mo masasabi na talagang healthy talaga yung kinakain mo kung nakaasa ka talaga? Paano mo masasabi na healthy talaga yung lifestyle mo kung umaasa ka dyan sa mga bagay na iniinom mo? Hindi naman natin masisisi. Sapagkat kapag sinabing high blood, kapag sinabing diabetes, lifetime na talaga yan. Lalo na kapag uncontrolled talaga yung blood pressure po natin, hindi natin masisisi na hindi talaga sila uminom. The problem is, pag sinabi kasing lifestyle, dapat yung kabuuan. Maraming aspeto na kailangan mong iayos, pagkain mo, exercise mo, tulog mo, mental health mo, spiritual mo. Yung kabuuan ng healthy ng lifestyle mo, kailangan talagang healthy. Kaya kapag nakapasok ka sa aking community, ano po yung mga topic natin? Health, wealth, relationship, and spirituality. Ang dami din po nating mga members sa loob ng community na hirapan kung paano sila masusustain yung program na tinuro natin sa kanila. Eh sabi ko naman, kapag malala na ang kalalagayan po ninyo, talagang gagawa ka talaga ng paraan. Lalo na kapag sira na, kailangan mo na ng transplant, magkano halaga na yun? Kaya sabi ko, ngayon pa lang, magkaroon na kayo ng side hustle, magsikap na talaga kayo para mabatugunan talaga yung pangangailangan patungkol sa pagkain. At least wala ka nang iniinom na gamot. Yeah, marami pong magpapatunay sa loob ng community natin. Ito yung matinding revelation. Si Dr. Willie Ong na mismo ang humingi ng sorry to the public na mali talaga yung kanyang itinuturo. Mali po talaga. Kasi simple lang naman yan, huwag niyo pong mamasay na, please. I strongly suggest gamitin po ninyo ang inyong pong kaisipan, huwag emosyon, sapagkat kapag laging puro emosyon ang dinadaan niyo po, wala na kayong pinagkaiba kay Doc Willie. Sapagkat hindi lang dapat mataas ang IQ po ninyo, dapat yung EQ po ninyo mataas din. And that is emotional quotient. Kaya maraming matatalino nung bumagsak ng board exam, nagpakamatay. Sobrang talino niya. Pero hindi kinaya ng emosyon niya. Kaya alam po ng mga tao dito sa loob ng ating community, mga followers po natin, kung gaano talaga kahalaga
na maayos yung spiritual mong pamumuhay. Sapagkat kapag hindi healthy ang soul and your spirit, it will reflect to your mental health at automatic talaga, it will reflect to your body. Kaya ang bilis talaga, sapagkat kapag stress ka, nagkikreate tayo ng tinatawag na stress hormones, hindi ito makakatulong sa atin. Mabilis tayong manghihina. Pero, ang pinakamatinding nangyari kay Dr. Willie Ong ay nabigyan siya ng advice na ito dapat yung, ganito dapat ang yung kainin, kulang ka sa protein. Medyo na-shock siya dun sa mga ina-advise sa kanya. Pero, nitong September 11, yung latest upload, parang kahapon ko siya napanood. Kumakain ng melon at saka dragon fruit, tapos kanin, at parang siomay pa ata yung kinakain niya. May hirapan na po talaga siya. Kasi simple lang naman ako po, pasensya na po hindi ako doktor, pero bakit nagkaroon ako ng kaisipan na kung ako ay nagbigay ng, pakinggan niyo po ako mabuti please, open your mind. Kasi one thing we cannot recycle, yung buhay po natin, mas nasayang na ito, wala na, di na natin ito mababalik. Tingnan nyo mabuti magbibigay ka, kung ako isang doktor, magbibigay ako ng program sa'yo for 90 days o 120 days o isang taon na lang. Tapos, walang gamot walang gamot. Malalaman mo na kung effective sa kanya yung yung diet na ginawa The problem is, once na nagbigay ng program ng proper diet ng mga nutritionist and dietitian, hindi talaga aalisin yung gamot. Hindi talaga aalisin. Paano mo malalaman na effective talaga yung meal plan na ginawa mo kung meron kang food supplement o gamot na iniinom? Hello? Ewan ko na lang po, Tagalog po itong aking video po na to. Ewan ko na lang pag hindi nyo talaga to naunawaan. Ako po ay mahigit isang dekada sa food supplement. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata na talagang banig-banig ng mga iniinom nilang mga gamot. Pero wala sapagkat ang sabi din kay Dr. Willie Ong, kainin mo na sapagkat manghihina ka, may cancer ka na, kailangan mo kumain. Ang problema, sobrang painful nung sitwasyon ni Dr. Willie Ong sapagkat hindi pala siya pwedeng operahan. Yung cancer na meron siya ay hindi pwedeng operahan sapagkat magbi-bleed talaga ng sobra. Sapagkat nakakonect siya sa mga importanteng organ na meron tayo. Kaya kapag inoperahan siya, talagang matinding bleeding ang mangyayari. Sabi nga niya, na siya, ready na talaga siya. Ako na po yung nagsasabi. Napakahirap mga kabaka na mag-focus ka sa mga bagay that is not eternal. Huwag niyo pong sayangin ang buhay po ninyo sa pagtulong sa mga tao na ang problema. Imagine mo doktor ka, ang dami mo ng pera, babasa ka ng comment, dapat hindi ka na nag-social media. Yan ang problema, dahil nga alam naman natin na malaki ang kinikita pagdating sa social media, ay sinikap nating pumasok doon, pero di naman natin kayang matagalan yung mga bashing. Ako na po yung nagsasabi sa inyo, parang kabaliwan yung ginagawa ko. And yet, nung January, 200 lang followers natin. Ngayon, magte-10,000 followers na tayo. Hindi ako humihingi ng tulong sa kahit na sino. Ano lang ito, talagang niloob lang talaga ng Diyos na dumami yung following po natin. At more than 3,000 na tayo sa community. At ang dami nang gumagaling. Take note without taking any food supplement and medicine. Kaya nung akala ko, nung yung first video na na-release ni Doc Willie Ong, nasusundin niya na siya'y kulang sa protein, hindi na talaga. Kinain niya ay yung prutas sa dragon fruit at saka yung melon. Ako na po yung nagsasabi. Mahalaking bagay na kailangan makahigop siya ng bulalo, atay ng baka, talagang makakain siya ng karne, itlog. Doon lang talaga siya makaka-recover. Our body can heal thyself kapag naibigay mo yung nutrition na kailangan niya. Pero, alam mo yun, doon pa lang sa isang taon, malalaman mo na kung effective yung program mo, hindi Pero yung mga sumunod po sa atin, sa mga tinuturo natin, 90 to 120 days, makikita na talaga nila. Yung ilan nga. Maniniwala ba kayo na wala pang isang buwan? Nakaschedule na siya for laboratory? Yung kanyang mga matatagalang problema, na-address po yung na-address po yung health issues niya.
Kaya ako na po ang kumakatok po sa puso at kaisipan ng bawat isa. Buksan niyo po. Please, have an open mind and just be positive. Kung yung doktor na ay nakaranas ng ganitong matinding sakit karamdaman, paano pa yung wala namang sapat na salapi? Hindi naman doktor, mapapaisip ka talaga. We are designed to eat meat, not plants. Hindi po tayo nakadesign yung kumain ng halaman. Whether you like it or not, believe it or not, this is the reality. Join my community. Pag obserbahan niyo yung mga posting ko, yung mga tao na tulungan ko, mag-observe kayo sa mga live ko, tingnan niyo yung mga comment, ang dami pong nagte-testify na gumaling. Ang daming nagpapasalamat. Doon pa lang maalarma na kayo. Kaya kung mapanood mo man itong video na to, sana ay idalangin natin na makarecover pa si Dr. Willie Ong. But it's a red flag and wake up call para sa lahat. It's about time to change our diet. Food pyramid is a scam. Food pyramid ay isang kalokohan na nasa likod nito ay mga malalaking mga negosyante at itinuro ang balanced diet and in moderation. Kung may health issues ka, I strongly suggest you need to eliminate all kinds of processed food at mag-focus ka sa meat, salt, and egg. Yung tatlo lang yun. Kung medyo nalilito ka at nahirapan ka mag-decide, mag-comment ka lang o i-PM mo na mismo kung saan mong platform ito mapanood at ako mismo ang magsasabi sa'yo. Kung nawawalan ka na ng pag-asa, lagi kong sinasabi sa mga taong nakakausap ko, even mga sa live ko, hanggat may hininga, may pag-asa. Ako po si Pastor Kelvin Cabuyao. We can live without rice and we cannot live without rice. God bless.